Hello po mga kapatid, magandang hapon po sa lahat at welcome po sa aking channel, Brother OG De Leon po. Nandito na naman po ako mga kapatid para mag-share sa inyo ng isa na namang magandang gustong iparating sa atin ng ating Diyos. Bali, ang devotion ko po kanina ay dito sa John 2 hanggang 3, yun po ang aking devotion kanina. Pero ang aking isi-share po sa inyo ulit ay dito sa uh, 2 Timothy or pangalawang Timoteo dito sa chapter 3 verse 1 hanggang 5 at chapter 4 verse 1 hanggang 5 din. Yun po ang aking isi-share sa inyo at kagaya po ng dati tayo po ay mananalangin muna bago tayo mag-umpisa mga kapatid. Sige po, magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nandito na naman po kami Lord. Sama-samang mag-aaral, makikinig, magbabasa na naman po Lord ng iyong mga makapangyarihan salita paligad. Salamat Lord sa kaloob mo na namang hapon na to upang kami makapag-aral Lord ng iyong mga makapangyarihan salita paligad. Salamat sa pagkakataon na naman na ipinagkaloob mo sa amin O Lord. Lord, we pray na lagi mo pong buksan ang aming mga puso't isipan upang lubusan naming maintindihan ang aming mga pag-aaralan, babasahin, pakikinggan at maitatak, Lord, sa kailaliman ng aming mga puso, Father God. Lord, ako rin po ay iyong samahan, palagi, Lord, gabayan at turuan upang puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas po sa aking bibig. Salamat po muli, Lord, sa pagkakataong ito, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Inaangkinan namin ang katagumpayan, Lord, ng aming gawain ngayong hapon na to. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, na aming tagapagligtas. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po muli ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Again, ulitin ko lang, welcome to my channel, Brother OG De Leon po. Anyayahan ko lang po dun sa mga bago po sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like nyo po yung aking mga videos at paki-share nyo rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay. Paki-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga iba ko pang videos na i-upload o yung aking mga sharing pa po na isi-share nga sa inyo. So, nandito nga po ako mga kapatid, dito ang aking isi-share sa inyo dito sa 2 Timothy or pangalawang Timoteo. Dito nga po sa chapter 3 verse 1 hanggang 5 at chapter 4 verse 1 hanggang 5 din po. Pero ulitin ko lang, kagaya ng sabi ko kanina, ang devotion ko po yung kabuuan po ng pangalawang sulat ni Juan at pangatlong sulat ni Juan po. Ano po, yun po ang aking devotion kaninang umaga. Pero ito po, kahapon ko pa po ito hanggang gabi na binabasa-basa, ano po na parang sinasabi sa aking sarili na ito po ang aking i-share sa inyo ngayong hapon na to mga kapatid. Dito nga sa pangalawang Timoteo chapter 3. At may pamagat po ito mga kapatid na ang mga huling araw or sa English, the last days. Yun po ano. So dito po, umpisahan ko na po dito sa chapter 3, verse 1 hanggang 5 po yung aking babasahin po sa inyo. Sabi po dito sa verse 1, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Na po, ulitin ko lang mga kapatid. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Mga kapatid, sinasabi po dito sa sulat ni Timoteo, 2 Timoteo chapter 3 verse 1 na
sa mga huling araw daw po ay magkakaroon ng mga kahirapan. So hindi naman porke sinabing kahirapan yun lang sinasabing tagutom, ano? Marami pong ibig sabihin yung kahirapan na darating sa mga huling araw, mga kapatid. So siguro nandun na rin nga po yung kahirapan, no, sa pagkain, sa pera, ano po yung daranas din tayo ng mga kahirapan. Siguro po kasama na dyan yung ating pamilya, mga kaibigan, ano po, sama-sama na po yan na daranasin daw o magkakaroon ng mga kahirapan. Hindi lang po ako, hindi lang po kayo, sinasabi po dito, tayong lahat. Sabi po kasi dapat mong malaman. So para sa atin tong lahat, mga kapatid, no, daranas ng kahirapan. Ultimo, lahat na yan. Nandyan na yung may hirap, mayayaman, mga kapatid, yung matatalino, masisipag, ano po, daranas po lahat yan ng kahirapan. Dito po, sa sinasabi dito sa chapter 3 ng Timoteo, verse 1. Sabi po sa 2, verse 2, ang mga tao'y magiging, inulit po, ano, sinasabi po dito, ang mga tao. So tayo pong lahat yun, mga kapatid, sa verse 2 na po tayo. Ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. So yun po ang sinasabi dito sa chapter 3 verse 2 na po tayo, no. Ulitin ko lang, ang mga tao. So lahat ng tao, mga kapatid, tayo pong lahat yun. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos, no? Darating daw po yan ang lahat ng tao. Dumaranas na tayo ng kahirapan sa mga huling araw, magiging ganun pa ang mga tao, mga kapatid, no? Sabi po, ulitin ko, dito na po tayo sa verse 3. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Ganun daw po ang mangyayari. Ulitin ko lang, verse 3. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Yun daw po ang mangyayari, no? Sinabi na po sa verse 1 na magkakaroon tayo ng kahirapan. Tapos ang mga tao ay magiging makasarili, sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sinabi sa verse 3, sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Verse 4, sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Verse 5, sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Tayo pong mga kapatid, tayo pong narito ngayon, nakikinig ng salita ng ating Diyos, nagbabasa, nag-aaral, sinasapuso't isipan at sinasabuhay ang salita ng ating Diyos. Tayo po'y sumusunod na. Tayo po'y nagbalik loob na ng buong puso't kaluluwa sa ating Diyos. Kaya tayo po ay pinag-iingat sa mga taong yan, mga kapatid. Kaya dapat, mga kapatid, tayo mas maging malapit sa ating Diyos, maging mapanalangin tayo oras-oras, mga kapatid. Maging makadiyos tayo. Lalo-lalo na tanggapin natin ng buong puso at kaluluwa ang ating Panginoong Jesucristo na ating Hari, na ating Panginoon, na ating tagapagligtas upang
mapaglabanan natin ang mga ganong klasing tao, mga kapatid. No? Ulitin ko lang mga kapatid. Verse 1, isang mabilis lang po. Chapter 3 again ng Timoteo, verse 1 hanggang 5. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. 3. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, maras, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Verse 4. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Verse 5 mga kapatid, sila'y magkukunwaring makadiyos ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Sabi dito, iwasan natin lahat mga kapatid ang ganyang uri ng mga tao. Yung sinabi lahat dito mga kapatid, kailangan natin iwasan mga kapatid ang mga ganong klaseng tao. Yung binanggit dito lahat, napakaraming binanggit dito. Sa mga huling araw mga kapatid, binanggit unang-una yung kahirapan. Di ba? Tapos sinabi po lahat ng klaseng kasalanan o yung magiging ugali, kilos at pagkatao ng bawat isa mga kapatid. Ulitin ko lang, makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, maras, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Pero ang lahat ng yan mga kapatid ay wala tayo. Dahil tayo ay nasa sa Diyos na. Di ba mga kapatid? Kagaya sa mga ibang pag-aaral, sa mga huling pag-aaral natin na aking pag-share sa inyo ay pinag-aaralan na natin na talagang tayo dapat na maging makadiyos. Maging Christ-likeness, di ba mga kapatid? Maging talagang matindi yung pananampalataya natin. Yung panalangin natin talagang dapat oras-oras, minu-minuto na tayo hihingi ng gabay at proteksyon sa ating Diyos upang tayo maging matatag sa pananampalataya. Hindi tayo matukso, hindi tayo maging mayabang, hindi tayo maging palalo. Lahat yan ay hinihingi natin ng tulong at gabay sa ating Diyos. Dahil kagaya nga rin po sa isang pag-aaral natin, meron na po tayo, binigyan na tayo ng ating Diyos ng armor. At yan ay tinanggap na natin ng buong puso't kaluluwa, di ba mga kapatid? May armor na po tayo. Yung mga salita ng ating Diyos, dala-dala natin. Suot natin ang helmet, ang shield, dala natin ang tabak, ang sandalya, suot natin. Upang ang lahat ng yan ay hindi tayo maapektuhan, hindi tayo mapasama, di ba? Hindi tayo matukso at mapaglabanan natin ang lahat ng gawa ng masama, ang lahat ng gawa ng kaaway. Kaya dito sinasabi sa atin, sabi dito, ang lahat ng yan ay dapat nating iwasan, sabi. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Kaya dapat mga kapatid, isa pa rin na dapat nating gawin. Oras-oras o minuto, ipanalangin natin ang ating kapwa. Lalong-lalo na yung ating mga mahal sa buhay na hindi sila maging ganyan sa mga binanggit dito sa Timoteo. Lahat ng yan dapat ipanalangin natin na hindi tayo maging ganun. Ang ganun din ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, maging pastors man sa bishop, dapat po natin yan ay ipinapanalangin din sila upang sila rin ay mas maging matatag sa pananampalataya sa Diyos, maging tunay na makadiyos. Lahat tayo, ating mga mahal sa buhay. Ako din, mga kapatid, ipanalangin nyo rin na maging mabuting tao rin ako. Na lagi kong suotin ang armor of God, mga kapatid, upang mapaglabanan ko rin at mapagtagumpayan ang ganyang mga klaseng tao, ang ganyang kasamaan, ang mga ganyang gawa
ng kaaway. Mga kapatid, dapat pong ipanalangin nyo ako, ipanalangin natin ang bawat isa, ipanalangin natin ang lahat ng tao upang lahat tayo ay maproteksyonan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil mga kapatid, alam nyo naman po, walang imposible sa ating Diyos. Totoo po yan at alam nyo yan mga kapatid, walang imposible. Ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Talagang bibigyan niya tayo ng shield, di ba? Ng helmet, ng panangga sa ating dibdib, ang ating sandata, di ba po? Yung salita ng ating Diyos, kaya lagi tayong, tama po, lagi tayong magtatagumpay sa gawa ng masama, sa gawa ng kaaway, mga kapatid. Kaya yan ang kailangan natin na dalhin, hindi lang sa darating na mga huling araw, kundi ngayon mismo mga kapatid, kailangan tayong magsuot ng armor of God, mga kapatid. Dahil parating na ng parating yung sinasabing ang mga huling araw. Ito na nga po, no, kahapon ko pa po ito tinitignan at binabasa. Tapos sinayaan ko lang. Tapos hanggang sa may ka-fellowship ako ng gabi. Ito na naman po ang nabuklat ko at binanggit ko rin po ito sa kanya. At sabi nga niya, kung magiging libre daw ako ay mamaya ay mag-fellowship ulit kami at i-share ko daw po sa kanya itong dito sa Timoteo, itong 2 Timoteo chapter 3, ano po. So, ito nga po, talagang sabi ko, ito ang aking i-share sa inyo sa video ko. Ito ang aking i-share talaga sa inyo. Hanggang paggising ko, sinilip ko siya habang nagdi-devotion po ako, no, naalala ko to hanggang sa matapos ako ng aking devotion, no, binuklat ko po ulit itong 2 Timoteo chapter 3 hanggang 1 to 5 at itong chapter 4, nadagdag po ito kanina, dito pa rin sa 2 Timoteo, chapter 4, verse 1 hanggang 5, nakita ko rin siya, kaya ito rin ay aking isi-share, Dito nga po sa chapter 3 na may pamagat ang mga huling araw. So, yun po, kagaya po ulitin ko lang ng ulitin mga kapatid, manalangin. Tunay na magbalik loob sa ating Diyos, hingi ng kanyang proteksyon, pagpapala natin, hingin natin palagi yung proteksyon ng ating Diyos, yung gabay niya, yung kanyang tunay na pagmamahal sa bawat isa. Dalhin natin yung armor na binigay niya sa atin, isuot natin. Huwag nating hubarin, mga kapatid, ibigkis natin sa ating mga katawan ang lahat na binigay ng ating Diyos na kanyang armor na binibigay sa iyo, mga kapatid, at sa ating lahat. Amen and amen. So, punta na po tayo dito mga kapatid. Chapter 4. Ganun pa rin, 2 Timoteo chapter 4, verse 1 hanggang 5 po yung aking isi-share. So, sabi po dito sa verse 1, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Inaatasan kitang, sabi sa 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo, mga kapatid. Kagaya ng mga pastors, bishops na totoong naglilingkod, na totoong ginagamit ng ating Diyos, mga kapatid. Pakinggan po natin sila. Dahil tunay silang nagtuturo, naglilingkod sa ating Diyos. Yung aking sinishare sa inyo mga kapatid, ito po na salita ng ating Diyos na dapat natin panghawakan. Araw-araw, oras-oras, mga kapatid. Ulitin ko lang, chapter 4 ulit, verse 1 hanggang 2. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Inaatasan kitang, verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kagaya din mga kapatid, ng kasasabi ko lang kanina, na dapat nating panghawakan na yung pangako ng ating Diyos at yung kanyang ibinibigay sa atin, na kaligtasan, kapayapaan, kasaganahan at katagumpayan. Panghawakan po natin yan.
Tapos yung armor na sinabi ko, inuulit ko lang mga kapatid, inuulit ko na naman at ulitin palagi na yung armor na binibigay sa atin ng ating Diyos, isuot natin anumang araw, anumang oras mga kapatid. At lagi ko yung uulitin, pagsisikapan ko yan mga kapatid na laging banggitin sa inyo na yung armor of God na ibinibigay sa atin ay lagi nating isuot. Dahil mga kapatid, mahal tayo ng ating Diyos. Gusto niya protektado tayo palagi. Gusto niya ligtas tayo palagi. Gusto niya mga kapatid na lagi natin mapagtanggumpayan ang gawa ng kaaway, ang gawa ng masama mga kapatid. At hindi tayo kagaya ng sinabi sa chapter 3, hindi tayo maging mayabang, suwail, mapagmataas, anong sabi, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, mga kapatid. Tapos yung lapastangan sa ating Diyos. Dapat, alam ko mga kapatid, hindi tayo ganun. Dahil nasa sa Diyos na tayo. Lumalapit tayo, nagtitiwala tayo sa ating Diyos. Minamahal natin ang ating Diyos. Tayo sumusunod sa ating Diyos, sa katuruan, sa kanyang mga sinasabi. Yun ang ating armas. Kaya hindi po tayo lahat ng sinabing yan, mga kapatid. Pero, lagi ko yan uulit-ulitin sa inyo mga kapatid, na panghawakan natin ang pangako ng ating Diyos, yung kanyang tunay na pagmamahal sa iyo, sa akin at sa ating lahat. At yung armor na ibinibigay sa atin ay lagi nating isuot hanggang tayo'y nabubuhay mga kapatid. Hanggat tayo'y nabubuhay, suotin natin ang armor of God. Amen and amen. Kasunod mga kapatid dito sa chapter 3, sa verse 3 na, chapter 4, verse 3. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, mga kapatid. Darating daw ang panahon na hindi na sila o ibang tao na makikinig sa wastong katuruan, mga kapatid. Ulitin ko lang, verse 3, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Darating daw mga kapatid ang panahon na yon. Hindi na makikinig sa salita ng ating Diyos. Diba? Ayokong pakinggan yan. Ayokong pakinggan yan. Gusto ko ito. Gusto ko yung mga puro kabutihan, puro pagpapala lang. Ayaw nang pakinggan yung dapat mag-ingat tayo. Dapat hindi tayo maging mayabang. Dapat hindi tayo maging maging lasinggero. Diba mga kapatid? Dapat hindi tayo maging mapanakit, mapagmura, yung mga ganyan. Ayokong pakinggan yan. Ganyan-ganyan sasabihin na raw ng mga tao dito. Sabi po dito sa chapter 4, verse 3, mga kapatid. Ayaw na nilang pakinggan. Ang gusto namin yung puro kabutihan lang, yung magaganda. Yung gustong-gusto namin na marinig. Yun lang ang gusto naming marinig. Darating daw po yan. At yun ang sasabihin ng ibang tao, mga kapatid. At alam ko mga kapatid, hindi ka ganyan. Dahil ang gusto mo, mga kapatid, ang gusto nyo, ay yung talagang tunay na sinasabi dito sa Biblia, na tunay na sinasabi sa atin ng ating Diyos. Yun po ang gusto nating marinig oras-oras. Amen. Di ba po mga kapatid, yun po ang gusto natin. Ulitin ko mga kapatid, verse 3. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Kagaya ng sabi ko, yung gusto lang nilang marinig, yung puro magaganda sa kanilang tenga, yung puro magaganda sa kanilang paningin, yun po ang gusto na lang nila. Hindi na mismo yung katuruan ng ating Diyos, yung talagang para sa atin na sinasabi ng ating Diyos. Ayaw na nila yun. Ayoko niyan. Ganun na raw po ang sasabihin. Maghahanap na sila ng iba. Ayoko dyan kay Brother OG. Puro kung ano-ano lang sinasabi niyang mga nananakot lang, mga ganyan. Pero kagaya po ng lagi kong sinasabi mga kapatid, kaya nga sabi ko sa inyo, at lagi kong inuulit, ito ang chapter, ito kay Timoteo ito ang verse, mga kapatid, lagi ko, para masundan nyo rin yung aking binabasa at sinasabi. Hindi po ako yung basta naghahanap lang sa libro na hindi galing sa Biblia, mga kapatid. Direct po tayong nagbabasa sa Biblia na salita ng ating Diyos. Yun po ang aking sinasabi, sinishare sa inyo mga kapatid. Yun lang. Walang dagdag mga kapatid. Sabi pa dito, ayun nga sabi dito, yung gusto nilang marinig na lang, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Verse 4,
Hindi hindi na sila makikinig sa katotohanan dahil po ang ating pinag-aaralan, ang ating binabasa na dito mismo galing sa Biblia ay katotohanan, mga kapatid. Ito po ang katotohanan. Ulitin ko lang, verse 4. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat, mga kapatid, yung mga sabi-sabi na lang, na sinabi noon, ito daw. Sinabi noon, ito daw, mga kapatid. Yung alamat na lang ang sinasabi. Hindi na mismo yung katuruan. Hindi na mismo yung katotohanan na sinasabi sa Biblia. Hindi na mismo yung katotohanan na sinasabi ng ating Diyos para sa ating lahat. Hindi na po yun ang kanilang pakikinggan. Sinabi nga po dito, maghahanap sila ng ibang tagapagturo. Yung gusto nilang marinig lang. Yung masarap sa kanilang tenga. Yung maganda sa paningin nilang sinasabi, ay, ang ganda. Sige, ganyan, di ba? Hindi na po yung katotohanan mismo ang kanilang hahanapin at pakikinggan. Hindi na daw po, mga kapatid. Ulitin ko lang dahil ang ating binabasa ay katotohanan. Kaya ito, ang ating binabasa, hinahanap, pinapakinggan, isinasa puso, isinasa buhay, at laging daladala sa oras, anumang oras, no mga kapatid, oras-oras na anuman ang ating ginagawa, saan man tayo pupunta, dala natin ang katotohanan na salita ng ating Diyos. Dala natin ang armor of God. Amen. Verse 5, mga kapatid. Ngunit, sabi dito, ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Para sa atin po lahat ito, mga kapatid. Hindi lang sa akin. Dahil kayo, alam ko, mga kapatid, kayo po, alam ko, na nagsishare din kayo ng salita ng ating Diyos na kapag kayo nagbasa o nag-devotion, alam kong sinishare nyo rin po yun. No? Hindi lang yung, excuse me po, hindi lang mga kapatid yung mga pastors, bishops, and leaders, no, yung mga naghahayag ng salita ng ating Diyos, hindi lang sila, kundi para sa inyo rin po ito. At alam ko rin na kayo din ay naghahayag, nagsishare, no? At ikinakalat nyo rin ang inyong mga napapag-aralan, inyong mga nababasa, inyong mga naririnig, at inyong napapanood, kagaya ng ating ginagawa. Alam kong ito din ay inyong sinishare, mga kapatid. Ulitin ko lang, ngunit ikaw, sabi po mga kapatid, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Tayo pong lahat, maging mahinahon. Anuman ang nangyayari, anuman ang mabanggit sa atin, anuman ang masabi sa atin, anuman ang magawa sa atin, maging mahinahon tayo. Mga kapatid, ngayon nagsishare tayo. May biglang magsasalita ng hindi maganda. Maging mahinahon tayo, mga kapatid. Dahil suot natin ang armor of God. Diba? Walang makakaano sa atin. Walang makakasakit. Diba po? Kaya maging mahinahon, pakinggan natin sila at maging mahinahon tayo sa pagsagot, sa pagpapaliwanag sa kanila, mga kapatid. Ganun po ang tinuturo sa atin ngayon mismo, mga kapatid. Dahil hindi na nga tayo, kagaya ng sinabi sa chapter 3, di ba? Hindi tayo mayabang, hindi mainitin ng ulo, hindi tayo sinasabi dito, hindi tayo lapastangan sa ating Diyos, hindi tayo mapagsamantala, hindi tayo palalo, hindi tayo sakim, hindi tayo makasarili, mga kapatid. Hindi tayo mayabang, hindi tayo mahilig sa layaw, at may pag-ibig tayo sa ating Diyos. Kaya tayo magiging mahinahon. Anuman ang ibato sa atin, mga kapatid. Nagsishare ng salita, akala mo, napakabuting tao. Okay lang po yan. Ipag-pray natin sila. Mahinahon nating sagutin. Wala akong sinasabi, di ba, na perfect ako. Wala naman perfect na tao, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo lang, mga kapatid. Pero nandito ako, nagsishare dahil binabago ako ng salita ng ating Diyos, ng kanyang pagmamahal. Ako'y inaayos niya, pinagbalik loob niya ako, nilinis niya ako, pinatawad niya ako, pinatatag niya ako. Kaya ako ay nagsishare din upang kayo rin ay makabahagi sa pinagkakaloob sa akin ng ating Diyos. Ganun po ang inyong sasabihin. Doon sa mga tao nga sabihin na natin may naninira o kung ano man ang kanilang sinasabi sa inyo o yung inyong mga naririnig, maging mahinahon po tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay,
Sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, maging mahinahon ka. Maging mahinahon tayong lahat. Sunod, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Di ba po, siyempre, tayo nagsishare na nga ng salita ng ating Diyos, pero di ba, yun nga may mga nangungutya pa rin sa atin, kung ano-ano pa rin sinasabi. So, parang naghihirap tayo. Minsan, baka maisip natin na, tigil ko na kaya? Mag-stop na kaya ako sa pag-share ko? Magbasa na lang ako, hindi na ako mag-share. Wag, mga kapatid. Wag mo yang gagawin kasi naumpisahan mo na yan eh. Nagbalik loob ka na sa ating Diyos. Nangangaral ka na eh. Binigyan ka na ng kapangyarihan ng ating Diyos. Sinamahan ka na ng ating Diyos. Protektado ka na ng ating Diyos. Kaya wag na wag kang titigil. Kapatid, wag. I-share mo pa rin. Mas lalo kang maging malakas. Hingi ka ng guidance, ng talino, ng lakas ng loob, ng protection sa ating Diyos para magpatuloy ka na magpatuloy na mas malingas pa sa iyong pananampalataya, sa iyong pagtitiwala, sa iyong pagmamahal sa ating Diyos, sa iyong paghahayag. Maging mas malingas ka, malakas na malakas, dahil si Lord ang kasama mo habang ikaw ay nagsishare ng salita. Amen and amen. Sabi pa, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita. Ito yung ating sinishare, di ba? Alam nyo naman to, na magandang balita po ito. Kapangyarihan po itong binigay sa atin ng ating Diyos. Itong kanyang salita, kapangyarihan po ito. Nandito po ang lahat sa kanyang salita. Nandito po. At nandito rin siya habang ito'y binabasa mo. Kasama ka niya. Ginagabayan ka niya. Tinuturuan ka niya. Binibigyan ka niya ng talino upang ito'y lubusan mong maintindihan. Kaya habang sinishare mo yan, habang hinahayag mo yan sa iyong mga mahal sa buhay o mga kaibigan man, mga kapatid, ginagabayan ka, sinasamahan ka ng ating Diyos. Kaya kakayanin mo yan. Kaya mo yan, kapatid. Share mo yan. Huwag kang hihinto, huwag kang mag-aalala dahil kasama natin ang ating Diyos. Amen. Tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod dahil protektado ka ng ating Diyos. Suot mo lahat ang armor niya na binigay sa iyo, kaya kayang-kaya mo yan, kapatid. Kayang-kaya mo yan. Walang makakaano sa iyo. Hindi kahit na salita yan, baliwala yan. Di ba? Kayang-kaya mo po yan. Basta mahinahon, tinuturuan po tayo na maging mahinahon tayo, maging matatag tayo. Kaya po natin yan. I-share natin ito. Panahon man o hindi. Pero ito na ang tamang panahon, mga kapatid. Para tayo ay mag-share, maghayag ng salita ng ating Diyos sa mga mahal mo sa buhay, kaibigan, kapitbahay, kasamahan sa trabaho, o kahit kanino man, mga kapatid. Para sa atin lahat itong salitang ito. At kaya tayo nandito para mag-share ng salita ng ating Diyos. Yun po ang purpose ng bawat isa, kaya tayo may buhay. Di ba? Yung gumawa ng kabutihan, hindi para magkasala. Di ba, mga kapatid? Yung tanggapin ng ating Panginoon Kristo na siya ay namatay para sa ating kapatawaran ng mga kasalanan at muling nabuhay siya. Yun ang dapat nating panghawakan at dalin-dalin sa ating pamumuhay, mga kapatid, sa ating puso. Yun ang ipangaral natin sa lahat ng tao. Ang kanyang salita ay totoo, buhay, at ito ang katotohanan, mga kapatid. I-share mo po yan. May armor ka. Kaya mo yan. Mapapagtagumpayan mo lahat dahil kasama mo ang ating Diyos. Amen. And amen. I'm blessed, mga kapatid. Alam kong blessed din kayo sa mga ating narinig na pag-aralan na salita ng ating Diyos. Ulitin ko, mga kapatid, ang ating pinag-aralan, 2 Timoteo o pangalawang Timoteo chapter 3, verse 1 hanggang 5 and chapter 4, verse 1 hanggang 5 din. At ito'y may pamagat, ang mga huling araw. Ito na po ang panahon upang ito i-share natin ang salita ng ating Diyos. Lahat po, share nyo rin ang mga pangako ng ating Diyos sa ating lahat. Kaya mo yan, mga kapatid. Kaya mo yan. May armor ka na bigay ng ating Diyos. Protektado ka ng ating Diyos. Aayusin niya, sasamahan ka niya. Nangunguna pa ang ating Diyos sa ating paglalakbay, sa ating paghahayag, sa ating paglalakad, sa ating pagtakbo. Mga kapatid, nauuna pa ang ating Diyos
Kaya kung meron man kalaban dyan, siya na ang una. Kaya ligtas tayo. Kaya protektado tayo, kapatid. Protektado ka ng ating Diyos. At ito pa ang tandaan mo, kapatid. Lagi ko itong sinasabi at laging sasabihin, mahal na mahal ka ng ating Diyos. Mahal na mahal ka ng ating Panginoong Heso Kristo. Biro mo, kapatid, binigay niya ang buhay niya para sa iyo. Amen and amen. And amen. Salamat mga kapatid sa pagsama nyo na naman sa akin ngayong hapon na to. Salamat, alam ko na bless po kayo. Na bless din po ako sobra mga kapatid sa aking share sa inyo. Talagang tumibay na naman ang aking pananampalataya. Mas lalong tumibay, mas lalong lumingas mga kapatid. Yung aking pananampalataya sa ating Diyos. Salamat pong muli kapatid. Salamat po. Kagaya po ng dati mga kapatid, tayo po ulit ay mananalangin. Lalapit ulit tayo sa ating Diyos. Ipagpapasalamat natin ang ating mga narinig, ang kanyang protection, ang armor na binigay niya sa atin. Tayo mananalangin. Magsiyo ko po tayo. Yes, Lord, Father God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagmahal. Aming Diyos na nagbigay buhay sa lahat ng may buhay. Aming Diyos na nagbigay ng lahat na meron kami at magbibigay pa sa amin. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Lord, salamat sa iyong mga salita na laging nagpapatatag sa aming mga buhay. Nagpapalingas sa aming pananampalataya, sa iyong mga pangako na nagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Salamat sa iyong armor, na complete armor na ibinigay sa bawat isa sa amin. Hindi lang sa akin, hindi lang sa mga pastors and bishops and leaders na mga naglilingkod sa iyo, Father God, kundi sa amin lahat, na totoong nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Salamat sa armor na ibinigay mo sa amin, sa lahat ng tao, Father God. Nawa, yung mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo ng gusto, hindi pa muling nakakalapit sa iyo. Lord, yung mga taong hindi pa nakakapagsuot ng yung armor na ibinigay sa kanila, Lord, hipuin mo na ang kanilang mga puso. Ito na ang tamang panahon, Father God, upang isuot namin ang armor of God, O God. Ang armor na ibinibigay mo para sa amin. Ito na ang panahon na dapat naming itong isuot. At ang tabak na ibinibigay mo, na yung salita, ay ito na ang panahon upang ihayag namin sa lahat ng tao. Father God, alam kong po protektahan mo kami, sasamahan mo po kami sa aming mga gagawin, sa aming takbuhin, Father God. Alam kong ikaw po ang mauuna at gagabayan mo po kami. Hindi kami maano, Father God, dahil yan ang iyong pangako. Yan ang iyong sinasabi sa lahat ng tao. Magiging matatag kami, magiging malakas, magiging protektado. Dahil nandyan ka, palagi sa aming tabi. Sasamahan mo kami. Kaya kami magtatagumpay, O Diyos. Magtatagumpay kami na mas mabuti, mas malinis ang puso, O God. Salamat, Lord, sa pagkakataong yan na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Kaya, Lord, salamat po sa lahat, Lord, dahil alam kong lahat ng may mga nararamdaman o karamdaman o nakahiga sa banig ng karamdaman ay iyong pinagaling na, Father God. Bibigyan mo sila ng isa pang pagkakataon na sila ay makapamuhay pa na mas maayos, mas matatag, mas tagumpay na pamumuhay na kasakasama ka, O Diyos. Ganon din ang mga taong nagugutom. Muli mo silang pakakainin, bibiyayaan, at sila'y muling mabubusog dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong kalinga, dahil sa iyong mga salita. Lord, salamat sa tibay na ibinibigay mo sa amin, sa aming pananampalataya, sa akin din, Lord, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, pastors and bishops, na lagi mong ginagabayan, tinuturuan, binibigyan ng wisdom, ng katatagan sa pananampalataya upang ihayag, i-share ng buong puso't kaluluwa ang iyong mga makapangyarihan salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po. Lagi namin aangkinin ang katagumpayan ng aming mga gawain, ng aming pamumuhay, O Lord. Magiging maayos ang lahat. Magiging masagana, ligtas, matagumpay, O Diyos, sa anumang klaseng gawa ng kalaban, O God. Magiging ligtas kami lahat. 10 ng aming mga mahal sa buhay, nasan man sila, Father God. Ang Pilipinas, ang Japan, ang Amerika, buong mundo, Father God.
poprotektahan mo ang lahat ng tao, lalong-lalo na ang lahat ng taong nagbalik loob na sa iyo, nagsisi, at muli kang hinanap at tinanggap ng buong puso at kasama na sa pamumuhay hanggang sa kami nabubuhay, kami magtitiwala at isasama ka namin sa aming buhay, O Diyos. Salamat sa armor na bigay mo sa amin. Nadadali namin, isusuot namin anumang oras ng aming buhay, paligad, hanggang sa kauli-ulian ng aming buhay, hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and Amen. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat po muli mga kapatid. Salamat talaga sa inyo. Sa pakikinig nyo, sa panonood nyo ng aking sharing. Nawa, lagi kayong magalak at laging masabik sa salita ng ating Diyos, sa pagbabasa, sa panonood, sa pakikinig ng mga salita ng ating Diyos. Lagi kayong masabik na ito'y hanapin, antayin, basahin at pakinggan. Salamat mga kapatid. Salamat sa inyo. Muli, God bless po sa lahat mga kapatid. See you po ulit sa susunod ko pang video. God bless everyone. Salamat po.